Hi everyone! So, nandito tayo ngayon sa Google kasi po may isi-search tayo. Kita nyo naman sa title natin na bago na po yung rules about the check-in baggage. So, i-check natin ang ibig kong sabihin. So, meron kasi akong passenger na nagtanong kung ilan na ba ngayon yung check-in baggage. Before, meron tayong video na sinabi ko sa inyo na 20 kg is 1 bag allowed. Nandito yun sa video na yun. Search natin. Mapakita ko lang po. Ang dami po kasing viewers noon, which is na-revise na po siya ngayon. Agent Lenny. Search natin. Agent Lenny baggage rules. Ayan. So, ayan. Diyan, tignan nyo. 51k na yung nanood. So, guys, this is the time na i-update ko tong video to. Kasi, there's a question here. Can I check in 2 baggage in Philippine Airlines? In Philippine Airlines, passenger may bring 2 or more pieces as long as the total weight of the baggage does not exceed their FBA. So, yung FBA, ito po yung rules nila na kailangan naka 30 kg lang po dapat ang maximum. So, eto, can I check in 2 pieces of luggage in Cebu Pacific? So, ito guys, passenger can bring only 1 piece of checked baggage for each purchase of 20 or 30 kg. They may get up to and 2 of their weight option for maximum of 2 pieces of baggage and combined weight of 64 kg. But upon check-in, makikita nyo po guys na yung 20 kg kung ilan po yung maximum check-in baggage. Meron akong papakita sa inyo. Ito kasi, kaya mabuti din minsan na advanced check-in. Kaso nga lang, ito po. I have a passenger kasi nag-ask about the baggage and upon checking, ayan guys. I don't know if makikita nyo siya. Maximum of 20 kg up to 2 pieces po yung check-in baggage. Pero kung walang nakalagay na ganyan sa inyo, don't bring another baggage guys. 1 bag allowed lang po yun. Okay. So, meron pang proof in Cebu Pacific. Kailangan ma-check-in nyo muna bago nyo po makita din. And then later, may sasabihin ako about check-in guys. So, ito. Okay. Ayan. Okay, merong nakalagay, ito, Joel Baradas, merong nakalagay na 1 piece check baggage, 20 kg, okay? So, iba-iba po. Kailangan ma-check-in muna bago malaman kung ilang pieces ba talaga yung dadalhin yung baggage. As you can see guys, 1 piece check baggage. So, you need to check in first para malaman kung ilang pieces ba yung baggage nyo dapat in Cebu Pacific. In Philippine Airlines naman, wala naman siyang pieces na nakalagay. Pero hindi po kasi strict ngayon in Philippine Airlines kung ilan po yung baggage na dadalhin in 20 kg. So, allowed naman po sila. Ayan, babalitaan namin kayo. Magpa-flight kami on October. Malalaman nyo kung ilang baggage po yung allowed. Kasi may mga free po kaming 20 kg dun sa napanalunan naming ticket. So, nakita nyo, di ba? Same flight lang yun sa sila. Pero yung isa is 1 piece. Yung isa naman is 2 pieces. So, I don't know what's the explanation. But, you need to check in first. Yan po yung bagong rules. Para malaman nyo po yung check-in baggage. So, eto pa. Before, yung check-in po is, di ba ano po siya? Parang 7 days before travel, pwede na mag-check-in. Ngayon, the reason din na one day before the travel na po kahit international, you need to check in or pwede na mag-check-in kasi yung mga flight is pag nagkakaroon ng changes, hindi na po nag-check-in ulit yung mga passenger. So, pag ganun nangyayari, nagkakaroon po ng misunderstanding sa airlines na sabihin ng mga passenger, nag-check-in na kami, so bakit nyo pa pinalitan? And yun nga, maraming naiiwan dahil ang pagkakaalam nila, since nakapag-check-in na sila, yun talaga yung flight nila. So, pag nagkakaroon ng changes, hindi po sila nag-check-in ulit, which is dapat, pag nagkakaroon ng changes, is mag-check-in po kayo ulit nun. So, ganun. Kaya ginawa na nilang 1 day before din, para if ever may changes,
malalaman a day before the flight din po. Yung magiging updated pa rin kayo sa time. So, ayun. Pero I advise always sa mga client ko na mas okay na rin na hindi sila muna mag-check-in. Pumunta na lang sila maaga sa airport. Kasi po, pag minsan may mga request silang add baggage, medyo mahirap po kasi mag-add baggage na naka-check-in na. So, mas okay din minsan na hindi mo na naka-check-in. Pero, pinapa-update ko po talaga sila if ever na malayo yung lugar nila or bahay nila sa airport mismo at feeling nila malilate sila. Yun, that's the time na talaga guys na i-check-in po dapat kayo. Marami pong naiiwan sa ganyan kasi 45 before the flight at close na nila yung boarding gate. So, hindi na kayo makakapasok, hindi na kayo makaka-check-in, hindi na kayo tatanggapin sa plane. At isa pa, hindi nyo alam kung pila pa ba sa check-in counter or may mga dala pa kayong bag. So, medyo matatagalan kayo if ever po na hindi pa kayo naka-check-in. While, if naka-check-in na kayo or chinek-in na po kayo ng mga agent nyo or kayo mismo before the flight or one day before the flight, yun naman po ang advantage. Pwede na kahit 30 minutes na lang kayo dadating before the boarding time. So, tatanggapin pa rin kayo. Yun yung advantage din naman ng pag-check-in ng mas maaga. So, yun lang po ang tips natin ngayon at kailangan po mag-check-in muna bago malaman kung ilang pieces yung mga baggage you guys, especially in Cebu Pacific. And in Philippine Airlines naman, please confirm also to your agent or di kaya you can confirm also to the airlines mismo and you can check the updates on the travel advisories of each pages or website of the airlines para po maging updated kayo sa mga new protocol, especially in baggage kasi mahirap pag 'di ba pag sa airport na kayo tapos doon pa kayo parang nagkakagulo pa kayo na sobra pala yung dala yung bag which is not allowed, magbabayad pa kayo and then sa pagbabayad yun na yun is paalis na yung plane o di ba may iwan pa kayo, so napaka-hassle po, wala kayong masyadong alam sa mga rules and regulation. So be updated in our YouTube channel dahil nag-update pa ako kung may mga latest rules naman po. That's all for today's video. Thank you for watching.